Ano ba yan, Stella? Bakit mo naman hinayaang mangyari yon? Problemadong sabi ni Myrna sa kaibigan niya habang nakaupo sila sa isang karinderya, small eatery, malapit sa opisina. Naku, Day. Anong gagawin ko? Ayokong mawalan ng trabaho dahil lang dun. Alam naman nating pareho na may girlfriend si Sir Tristan at mahal niya iyon. Pangalawa, lasing siya nung gabing iyon. Siguradong sigurado akong hindi siya aamin kung sasabihin ko sa kanya ang nangyari sa amin. Sino ba ako? Baka sabihin pa niyang nababaliw lang ako. Sagot ni Stella, halatang nag-aalala at natatakot. Anong plano mo ngayon? Itatago mo na lang. Tanong ni Myrna habang kumakain ng pansit, noodles. Ikaw lang ang tanging nakakaalam sa nangyari sa inyo ni Sir Tristan. Ayokong may ibang makaalam nito, please. Pakiusap ni Stella. Nilagyan pa niya ng konting drama, hinawakan niya ang kamay ni Myrna at nagpaawa-awang tingin. Ano pa bang magagawa ko? Kung iyan ang gusto mo, makakaasa kang mananatiling lihim ang lahat, sagot ni Myrna, sabay buntong hininga. Salamat, Day. Niyakap ni Stella ang kaibigan bago nagpaalam na uwi na sa inuupahan niyang apartment sa Sampaloc, District in Manila. Simula nang may nangyari kina Tristan at Stella, umiiwas ang dalaga sa amo. Kung dati, palagi siyang daldalera, talkative, ngayon, nagsasalita lang si Stella kung may kailangan siyang sabihin o kung kailangan niya ng pirma sa boss niya. Nagtataka naman si Tristan sa ipinagbago ni Stella. Nasanay kasi siya na palaging masayahin at kwento ng kwento ito, parang hindi na ubusan ng sasabihin. Pero, isinawalang bahala na lang niya. Love. Hoy! Tawag ng isang babae. Ang lalim naman ng iniisip mo. Kanina pa ako nandito, kumakaway-kaway. Si Camille, ang nobya, girlfriend ni Tristan. Nakangiti siya, pero halata sa boses niya ang pagtatampo, slight annoyance. Nako, sorry, may iniisip lang, paliwanag ni Tristan. Gaano ba yan kaimportante at nawala ka pa sa sarili mo? Tanong ni Camille. Umupo siya sa tabi ni Tristan at sumandal sa balikat nito. Wala, bale wala na nga, sabi ni Tristan, sabay akbay sa nobya. Niyakap niya si Camille sa likod, tulad ng palagi nitong ginagawa. Hinayaan naman ni Tristan habang abala sa pag-iisip kay Stella. Bigla na lang tumunog ang cellphone ni Stella na nasa loob ng kanyang bag. Hello. Anak, ang papa mo nasa ospital. Baka may konti ka pang pera dyan, pambili lang sana ng reseta niya sa labas, mahinang bungad ng ina ni Stella. Ano ho? Kamusta na po siya? Okay na po ba siya, ma? Nag-aalalang tanong ni Stella. Okay na siya, anak. Pero may mga reseta kasi na kailangang bilhin sa labas, naiiyak na sabi ng kanyang ina. Sige po, ma, magpapadala ako ng pera mamaya. Hindi pa kasi ako makalabas ngayon dahil may trabaho pa akong inaasikaso, sagot ni Stella. Sige, anak. Maraming salamat. Walang anuman po, mabasta, balitaan mo lang po ako kung ano nang nangyayari dyan. O sige, anak. Ibababa ko na ito dahil may pupuntahan pa ako, paalam ng ina ni Stella. Pinatay na ng ina ang cellphone, habang si Stella ay napabuntong hininga na lang at napasandal sa kanyang kinaupuan. Ilang araw nang masama ang pakiramdam niya, pero isinawalang bahala lang niya ito. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit bigla na lang siyang inantok, na hindi naman niya nararamdaman dati. Hoy, Stella! Ano, baka buntis ka? Walang alinlangan na sabi ni Myrna na ikinaputla, made her pale, ni Stella. Hindi naman magandang biro yan. Pilit pang humiti si Stella kay Myrna. Ano ka ba? May dalaw ka na ba nitong buwan? Tanong ni Myrna. 2 weeks na akong delay, Daddy. Kaagad na napatanga, became speechless, si Myrna sa narinig. Ano? Tapos hindi ka man lang nagpapa-check up. Paano na lang kung buntis ka? Anong gagawin mo?
Paanong anak mo? Alam nating pareho na himala na lang kung tanggapin yan ni Sir Tristan. Nag-aalalang sabi ni Myrna kay Stella. Ano ka ba, Day? Wala to. Kaya huwag ka nang mag-alala pa sa akin, malumanay calmly na sabi ni Stella. Anong huwag? Tumigil ka nga. Hindi ako papasok bukas. Huwag ka na ring pumasok. Sasamahan kitang magpa-check up bukas sa doktor. Alam ni Stella na hindi siya mananalo, kaya wala na siyang nagawa pa sa gusto ng kaibigan. Maliban kasi sa magulang niya, tanging ito lang ang nag-iisa niyang kaibigan sa Maynila. Kinabukasan, sinundo ni Myrna ang kaibigan at sabay silang pumunta sa hospital. Habang naghihintay sa resulta, wala sa sariling nagpalakad-lakad si Stella sa harap ni Myrna. Diyos ko, Stella. Pwede ba? Nahihilo na ako dyan sa ginagawa mo eh. Relax ka nga lang. Sita ni Myrna. Paano kung positive ang resulta? Pero sana hindi pero pag tama ang hinala mo bubuhayin mo naman siya, di ba? Hindi mo naman siya ipapalaglag? Pangunguna ni Myrna. May idinagdag pa siya, pabulong, sayang naman ang lahi ni Sir Tristan. Hindi ko alam, Wala akong ideya sa mga nangyayari ngayon. Ano bang dapat kong gawin? Sagot ni Stella, kasabay ng pagpasok ng doktor sa kwarto. Ano hong resulta? Kaagad na sinalubong ni Stella at Myrna ang doktor. Ayon sa ginawa naming test, nagdadalang tao ka, miss. At 3 linggo na. Congratulations! May ibibigay akong mga vitamins na kailangan mong inumin para mas kumapit pa ang anak mo sa sinapupunan mo. Kailangan mo itong inumin once a day. Thank you, Doc. Si Myrna ang nagpasalamat dahil hindi na nakapagsalita pa si Stella. Kaya mo yan, Andito lang ako para damayan ka, sabi ni Myrna habang palabas sila ng ospital. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha ni Stella na kanina pa niya pinipigilan. Paano ko siya bubuhayin? Paano mga magulang ko at ang kapatid ko? Sa akin na lang sila umaasa na ako ang makakatulong sa kanila, umiiyak, crying, na sabi ni Stella. Sige lang, iiyak mo lang yan hanggang sa maubos ang mga luha mo. Kailangan mong mag-isip ng mabuti dahil hindi pwedeng padalos-dalos ka ng desisyon. Nakarating sila Myrna sa inuupahang apartment ni Stella, pero ganun pa rin ang dalaga, namamaga na ang mata sa kakaiyak. Anong plano mo ngayon? Hindi naman pwedeng ipalaglag mo yan, walang ano-anong sabi ni Myrna. Hindi ko alam, Hindi ko alam. Ano bang dapat kong gawin? Umiyak ulit si Stella. Magtatrabaho ka pa rin ba? Hindi ka ba mahihirapan na makikita mo ang ama ng anak mo lagi? Tanong ni Myrna. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo, hindi pwede. Kailangan ko na munang magtrabaho habang maliit pa ang tiyan ko para may magamit ako sa panganganak ko at makapagpadala pa rin ako ng pera sa magulang ko, mahinang sabi ni Stella. Pero, kahit may malaki kang problema, inaalala mo pa rin ang magulang mo. Dahil pamilya ko sila at mahal ko sila, Kaya, kahit na anong mangyari, gagawa ako ng paraan para makatulong sa kanila, mahinahon, calmly, na sabi ni Stella. Niyakap na lang siya ng kaibigan. Nang sumapit ang hapon, nagpaalam na si Myrna na uwi na. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at magtatatlong buwan na ang tiyan ni Stella. Nagtatrabaho pa rin siya bilang sekretary ni Tristan. Stella, bakit? Kulang ba ang sahod mo? Tataasan ko pa. Basta, huwag ka lang umalis sa trabaho mo. Pigil ni Tristan sa sekretarya. Si Stella kasi ang klase ng empleyado na hindi dapat pinakakawalan, dedicated, ito sa trabaho, at mapagkakatiwalaan, trustworthy. Kaya ganoon na lang kung makareact si Tristan. Kailangan ko na pong umuwi, sir, dahil nasa critical na ang kondisyon ng papa ko. Kailangan pong nandoon ako, paliwanag ni Stella. Pero hindi mo naman kailangang mag-resign, di ba?
Babalik ka pa naman, right? I'm sorry, sir, pero hindi na po ako babalik. Napabuntong hininga na lang si Tristan. Alam niyang mahihirapan siyang makahanap ng katulad ni Stella. Okay, pero kung gusto mong bumalik, you're always welcome here. Thank you, sir. Nagpaalam na si Stella. Mag-isa na lang si Tristan sa loob ng opisina. Mabilis niyang dinukot, grab, ang cellphone sa mesa, at tinawagan ang isang kaibigan. Hoy, napatawag ka? Sagot ng kaibigan sa kabilang linya. May balita na ba? Until now, wala pa rin eh. Don't know kung naghahanap ka ba talaga o wala, pagpaparinig, hinting ni Tristan sa kaibigan. Hoy! Hoy! Anong pinagsasabi mo? Of course, naghahanap ako. Pero wala talaga akong mahanap na footage doon sa kinaroroonan mong kwarto. Paliwanag ni Stefano. Okay. Pag may information ka, tumawag ka na lang sa akin. CJ, sir. Bye. Istorbo ka, eh. Napailing na lang si Tristan. Alam niya kasing may babae na namang kasama ang kaibigan. Malalaman ko rin kung sino ka, suon, Jinli lady, nakangiting, smiling, sabi ni Tristan, habang nakapikit, eyes closed. Pilit niya kasing inaalala ang mukha ng babae na nakaniig, had intimate relations with niya, pero kahit anong pilit niya, hindi niya maalala. Dala siguro ng kalasingan niya kaya ganoon. May fiance na si Tristan, pero hindi niya alam kung bakit unti-unting siyang nawawalan ng gana sa fiance niya. Buti at pinayagan ka niya, sabi ni Myrna kay Stella. Wala naman siyang choice day. Papa ko ba naman ang idahilan ko, eh? Nakahingi na rin naman ako ng tawad kay God sa pagsisinungaling ko na malubha ang lagay ni Papa. Ano? Si Mang Rustico talaga ang idinahilan mo. Nang tumango, nodded, ang kaibigan, napahalakhak, burst out laughing, si Myrna. Sira ka talaga. Ano bang gusto mong idahilan ko? Nabuntis ako sa anak niya. Ano namang sasabihin niya? Baka maisip pa niyang baliw ako para gawin yon. Ayoko ng magulong buhay, kaya kung maaari, itatago ko ang anak ko. Isa pa, may fiance siya, at ayokong makigulo sa kanila, mahabang sabi ni Stella, na sinang-ayunan, agreed with, naman ng kaibigan. Mabilis lang na lumipas ang mga araw, at naging mga buwan, hanggang sa ipinanganak na nga ni Stella ang kanyang anak. Tingnan mo, ang gwapo ng anak mo. At halatang mana siya sa kanyang ama. Sabi ni Myrna habang karga-karga ang sanggol. Nga, Ang nagsalubong nitong kilay at ang mukha, at ilong halos lahat na lang, sa kanya. May pagtatampo, resentment, na sabi ni Stella. Ang lakas talaga ng dugo ng taong yon, ano? Dahil kuhang-kuha ni Danilo ang mukha ng ama niya. Pero in fairness, ang swerte mo at may anak ka sa kanya. Hindi man lang nawala ang bakas niya sayo. Napangiti na lang ng mapait, bitterly, si Stella nang maalala ang gabing iyon. Pero nang makita ang anak, parang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya, lalo pat napakagwapo nito, kahit maliit pa lang. What? Are you out of your mind, Tristan? Ikakasal na tayo. Nakahanda ng lahat. Tapos ngayon, sasabihin mong maghihiwalay na tayo. For what reason, ha? May iba ka na bang ipinalit sa akin? Sumagot ka. Galit, angry na sigaw ni Camille sa binata. I'm so sorry, pero wala na akong makuha pang pagmamahal sa iyo dito sa dibdib ko, mahinahon calmly na sabi ni Tristan. No. Hon. Please, wag mo namang gawin sa akin to, please. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya, please. Humahagulgol, sobbing, na si Camille, nakikiusap, begging, sa binata. Nasasaktan si Tristan na makitang umiiyak ng ganoon si Camille. Naging mabuti naman itong girlfriend sa kanya. Pero anong magagawa niya, kung sa puso niya, wala na siyang makuha pang pagmamahal dito? I'm so sorry.
Makakahanap ka pa ng lalaking mamahalin ka hanggang dulo at sigurado akong hindi ako iyon. Naging mabuti kang girlfriend sa akin, kaya ayokong mamuhay ka sa itatayo nating pamilya na ikaw lang ang nagmamahal. Mas masakit pag nagpakasal pa tayo, bago ko pa sabihin sa'yo na hindi na kita mahal. Patawad. Yun lang ang lumabas sa bibig ni Tristan, bago iniwan ang dalaga sa loob ng opisina. Sa bar dumiretso si Tristan, kung saan ay pagmamay-ari ng kaibigan niya, para doon ilabas ang lahat ng nasa dibdib niya. Hoy, hinay-hinay lang. Para ka namang nakikipaghabulan ng inuman. Natatawang sabi ni Christopher. May problema ba? Itinigil ko na ang relasyon namin. Kinansela ko na ang kasal namin ni Camille, sagot ni Tristan. Agad na naibuga, spit out, ni Christopher ang iniinom niyang alak dahil sa narinig. Bro, okay ka lang? Akala ko ba mahal mo siya? Batid sa boses ni Christopher ang inis, ano ens. Lihim na nagmamahal si Christopher kay Camille. Alam mong mahal ko siya noon pa. Pero dahil kaibigan kita, kaya ko kinaya ang sakit na nararamdaman, makita ka lang na masaya at ang babaeng mahal ko. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang siya. Mababakas, evident, sa boses ni Christopher ang galit kay Tristan. I'm so sorry, bro, kung sinaktan ko lang siya, mahinahon, calmly, nasabi ni Tristan sa kaibigan. Si Camille kasi, matagal nang gusto ni Christopher. Pareho silang mayaman at gwapo, pero mas gusto ni Camille si Tristan, kaya walang nagawa si Christopher kung hindi bigyan ng kalayaan ang dalaga. Pero ngayon na sinaktan ito ni Tristan, gusto niyang bugbugin, beat up ang kaibigan. Kung hindi lang kita kaibigan, ewan ko kung ano nang ginawa ko sa'yo. May bahid, Trace, pa rin ang galit ang boses ni Christopher. Hindi na rin nagtagal si Tristan sa bar ng kaibigan. Umuwi kaagad siya sa kanyang condominium. Kinabukasan, the next day, pagkagising niya, maingay na tunog ng kanyang cellphone ang bumungad, greeted, sa kanya. Ma'am, ano itong natanggap kong balita ha, Tristan? Bakit mo hiniwalayan si Camille? Napakabait niya para gawin mo iyan sa kanya. Ano bang pumasok dyan sa kukote, head, mo't pinahiya mo siya, ha? Galit na bulyaw, shout, ni Doña Madonna, ang ina ni Tristan, sa anak. Napabangon, got up suddenly, nang wala sa oras si Tristan dahil sa galit na boses ng kanyang ina. Ma'am, ayusin mo ito, Tristan. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong may kalalagyan ka. Galit na banta, threat, ni Doña sa anak. Malamig, cold, na tao si Tristan, pero pagdating sa kanyang ina, tiklop, submissive, siya rito. Alam kasi ni Tristan na iba ang ugali ng kanyang ina. Isa pa, gustong-gusto nito si Camille para sa kanya, kaya ganoon na lamang ang galit nito nang malaman na hiniwalayan niya ito. I'm done with her, Mom. I have a valid reason why I'm doing this. I'm so sorry, pero buo na ang pasya, decision ko. Ibinaba, hung up, ni Tristan ang tawag at bumalik sa pagkakahiga, lying down, sa kanyang kama. Pilit pa rin niyang binabalik-balikan, reminiscing, ang gabing iyon. Tangi, only, lang niyang naaalala ang pagtawag nito sa kanya ng kisser, pero kahit naman sino, tinatawag siyang kisser, kaya hindi niya mahulaan, guess, kung sino ang nakasama niya ng gabing yon. Noong una, akala niya, si Camille ang kasama niya, pero nang tawagin siya nitong kisser, hindi na niya ito napagtuunan, paid attention to, panang pansin. Samantala, sa province, kung nasaan si Stella, karga niya ang kanyang sanggol. Hinihele, lulling to sleep, ni Stella ang kanyang anak para makatulog. Bagong ligo ito. Isang buwan na mula nang ipanganak, gave birth niya ito, at nasabi na lamang niya sa sarili na hindi pala madali ang buhay ng isang ina, lalo pat wala siyang kasama. Tanging siya lang at ang kaibigan niyang si Merna ang nakakaalam kung nasaan siya. Mula nang umalis si Stella sa trabaho, nagtrabaho siya sa isang hindi kalakihang, large, tindahan, para may pandagdag, additional, siya sa gastusin pag nanganak na siya.
Hindi siya umuwi sa kanila dahil ayaw niyang mas mahirapan ang magulang sa kanya. Nagpapadala pa rin naman siya ng pera sa magulang, pero naputol, stop. Ito nang mag-stop na siya sa trabaho, dahil malaki na ang tiyan niya, at ang bigat, heaviness, pa nito. Andito na ako. Sigaw ni Myrna sa loob ng bahay. Andito kami sa taas, de. Sigaw ni Stella. Nilapag, put down, ni Myrna ang dala niyang groceries, at pumanhik, went upstairs, na siya sa taas para puntahan ang kaibigan at ang inaanak, godchild, niya. Napaaga ka yata ngayon? Tanong ni Stella. Wala akong trabaho ngayon kaya maaga ang uwi ko. Oh, kamusta ang inaanak ko? Ito, tulog na, mahinahon, calmly, nasabi ni Stella. Ay, ang gwapo mo talaga, baby. Parang gusto kitang kurutin. Natatawang sabi ni Myrna habang hinahaplos, stroking, ang pisngi ni Danilo. Ikaw talaga. Saka mo na panggigilan yan pag hindi pa iyan nagsasalita, eh. Natatawang sabi ni Stella. Nakakagigil talaga siya, eh. Ang lakas talaga kasi ng dugo ni Tristan. Ay, ewan ko na lang kung anong mararamdaman niya pag nalaman niyang may anak siya sa'yo. Baka, pag nalaman niya, maalala ka niya na ikaw yung nakasiping, slept with, niya nung malasing siya sa isang bar, ikaw ang natawagan niya, instead na si Camille. Bumalik sa alaala, memory ni Stella ang nangyari noon. Kinapa, felt, niya sa dibdib niya kung may sakit pa ba, pero wala na siyang sakit na nararamdaman tulad noon. Tanggap na niya ang lahat, lalo pat nakita na niya ang anak niyang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa bahay nila Tristan, nakauwi na ang ina at galit na galit pa rin ito sa anak dahil sa ginawa nito kay Camille. Ano ba talagang valid reason mo at hiniwalayan mo si Camille, ha, Tristan? Ngayon mo sabihin sa akin ang rason mo kung bakit ginawa mo iyon. Galit na sabi ni Donya sa anak. Nang sabihin ni Tristan ang dahilan sa kanyang ina, kaagad na lumapat, landed, ang kamay nito sa pisngi ng anak. Dahil lang sa hindi mo kilalang babae, kinansela mo ang kasal niyo ni Camille. Galit na sabi ni Donya. Napahimas, Rob, na lang si Tristan sa mukha. Aminado, admittedly, siyang masakit ang sampal ng ina, pero alam niyang mas masakit doon ang nararamdaman ni Camille dahil sa ginawa niya. At ang isa sa ikinagagalit, what makes her angry, nito, dahil umalis ng Pilipinas si Camille, at hindi nila alam kung saan ito pumunta. Sa paglipas ng mga araw, buwan, at naging mga taon, malaki na ang anak ni Stella, si Danilo. Mama, I'm home. Sigaw ni Danilo sa sala. Nag-aaral na kasi ito at kasama nito ang kanyang yaya, Nani. Kaagad na lumabas ng kusina si Stella at sinalubong ang anak. Hello, baby. How was your school? Binugbog, showered, ni Stella ng halik, kisses, ang anak, sa kanya ito binuhat, carried. Okay lang naman po, mama. May star nga po ako. Sabay patingin, showing niya sa kanyang yaya ng star sa kamay. Wow! Ang talino talaga ng anak ko. Nakangiting sabi ni Stella. Siyempre naman po, mama. Mana ako sa inyo, eh. Napahalakhak, burst out laughing, na lang si Stella sa pambobola, flattery ng anak. Aminado siyang hindi nagmana, inherited, sa kanya ang katalinuhan, intelligence ng anak at alam niya kung saan ito nagmana. Matapos ang hapunan, si Stella na ang nagpatulog ng anak habang ang yaya nito ay pinagpahinga na rin niya. Ganito araw-araw ang trabaho ni Stella. Mula kasi nang makapasok siya ng trabaho sa isang kumpanya, napilitan siyang bumalik ng Maynila at nangupahan, rented, na lang. Dahil malaki naman ang sahod niya, ikinuha niya ng yaya ang anak para may magbabantay, will look after, dito habang nasa trabaho siya. Kampante, confident, naman siya sa yaya ng anak dahil mabait naman ito at palagi itong tumutulong sa kanya sa gawaing bahay tuwing walang pasok si Danilo sa school. Kamusta ka na dyan? Namiss ko na kayo ni Danilo. Nakapout, pouting, nasabi ni Myrna. Kausap niya si Stella sa video call.
Ano ka ba? Okay lang kami rito. Ikaw, kamusta ka na dyan? Okay lang din, malapit na akong babalik dyan sa Maynila. Hinihintay ko na lang na makalabas ng ospital si tatay, saka ako babalik dyan. Ganun ba? Ikamusta mo na lang ako sa kanila, ha? Makakarating, day. O, paano, patayin ko na to, ha? Antok na kasi ako, eh. Bye, day. Mumiti lang si Myrna at pinatay na ang tawag. Sa opisina ni Tristan, kausap niya ang kanyang private investigator. Private investigator. Ito lang ho ang nakuha kong information, sir. Ayon doon sa kausap kong bartender sa bar kung saan ka na malagi stayed, noong gabing yon, may tinawagan ka raw na nagngangalang Marina. Tinawag mo raw siyang sweetheart sa cellphone. Pero nang dumating daw doon ang babae, sir naman ang itinawag sa iyo. Posible po na hindi si Ma'am Camille ang natawagan mo. Meron pang iba na kaagad namang pinuntahan ka, mahabang sabi ng private investigator ni Tristan. Dahil sa narinig, nagkaroon ng ideya si Tristan kung sino ang natawagan niya. Pero gusto niya munang confirm. Ibigay mo sa akin ang pangalan at address ng nakausap mo. May itatanong lang ako sa kanya. Kaagad naman na ibinigay ng private investigator ang address at pangalan ng lalaki na nakausap niya sa bar. Ihuhulog, will deposit ko na lang sa account mo ang bayad ko. Thank you, sir. Hindi na rin nagtagal pa ang private investigator ni Tristan. Kinagabihan, the following night, kaagad na wento, ni Tristan ang bar kung saan siya nalasing dati. Wala pa rin itong pinagbago. Tulad ng dati, marami pa rin ang mga tao na dumadayo, frequenting doon. Hindi lang kasi maganda ang bar na iyon, malinis at malawak ang space nila, kaya gustong-gusto ni Tristan na doon pumupunta pag may problema siya. Hindi na siya dumalaw, visited, sa bar ng kaibigan mula nang magkasagutan, had an argument sila at hindi na rin niya ito nakita pang muli. Umupo si Tristan sa isang mesa, kung saan ay may dalawa lang na upuan ang naroon at kaagad na nagtawag ng waiter. Yes, sir. Ano pong order niyo? Magalang politely na sabi ng waiter. Nandito ba itong si Ruben? Pakisabi sa kanya na gusto ko siyang makausap, kahit saglit, briefly lang. Hinatid muna ng waiter ang order ni Tristan bago nito pinuntahan si Ruben. Good evening, sir. Ako po si Ruben. Ano pong maipaglilingkod, can I help you, ko sa inyo? May halong kaba, nervousness, na sabi ni Ruben. Take a seat. Itinuro, pointed, ni Tristan ang upuan sa tapat niya, kaya kaagad na umupo doon si Ruben. Kung hindi mo na ako matatandaan, remember, ipapaalala, will remind ko sa'yo. Natatandaan ho kita, sir, putol, interrupted, ni Ruben sa sasabihin sana ni Tristan. Good. May nakapagsabi sa akin na nakita mo kung sinong babaeng sumundo sa akin noong gabing yon. May ipapakita ako sa iyong litrato, photograph, at gusto kong kilalanin, identify, mo kung sino sa kanilang dalawa ang sumundo sa akin dito. Seriously, sabi ni Tristan. Okay ho, sir. Kaagad na kinuha ni Tristan ang dala niyang larawan at ibinigay sa kausap. Tinitigan, stared, mabuti, carefully, ni Ruben ang litrato, at itinuro, pointed, niya ang isang litrato na hawak niya. Siya ho. Siya ang sumundo sa inyo rito, at siya ang kasama mo na sumakay sa isang taxi. Kaagad na naikuyom, clenched, ni Tristan ang kamao. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, feel, ngayong alam na niya kung sinong kasama niya noong gabing yon. Thank you. And here's your tip. Inilapag, placed, ni Tristan ang pera sa mesa at tumayo, stood up, na para umalis. Saka palang nakahinga ng maayos, breathe properly, si Ruben. Akala niya kung ano nang kailangan ni Tristan sa kanya. Tinawagan ulit ni Tristan ang private investigator niya at pinapahanap, ordered to find, si Stella. Halughugin, search thoroughly, mo ang buong Pilipinas,
kung kinakailangan para mahanap mo lang siya. Hindi pwedeng hindi ko siya makita. Masyado ng malaking perwisyo, trouble, ang nagawa niya sa buhay ko, kaya oras na para pagbayaran, pay for, niya ito. Ibinaba, hung up, na ni Tristan ang tawag at mumisi, smirk, na nakatingin sa larawan ni Stella na nakalagay sa mesa niya. Finally, nalaman ko rin kung sino ka at wag ka nang umasa na makakawala ka pa sa akin. Parang baliw, crazy, si Tristan na nakangiti habang nakatingin sa mukha ng dalaga na nasa mesa niya. Talaga, Mama? Nagtatalon, jumping, sa tuwa si Danilo nang sabihin ng kanyang ina ang paggala, outing nila sa mall. Sakto, coincidentally, kasi nawalang pasok ang anak, at day off niya sa trabaho, kaya hindi na siya nag-aksaya. Wasted, pa ng panahon para makabonding to bond with ang anak. Magbihis ka na rin, Yaya, para may kasama kami ni Danilo, nakangiting, smiling, sabi ni Stella. Bilis na, Yaya, para makaalis na tayo. Natatawa na lang si Stella na nakatingin sa anak. Ang sobrang excited, very excited, nang lumabas. Matapos makapagbihis ng yaya ni Danilo, siya ring labas nila ni Stella. Nakasuot lang ng simple dress, si Stella, pero ang dating niya ay parang isang mayaman. Maliban kasi sa maganda si Stella, maputi rin ito na talaga namang bumagay, suited, sa kanya. Mama, let's go. Hinilapod na ni Danilo ang ina, kaya napasunod na lang si Stella. Baby, careful. Baka madapa, trip ka. Saway, reprimand ni Stella. Ma'am, ako na lang pong hahawak kay Danilo, presenta, offered, ng yaya ni Danilo, kaya ibinigay ito ni Stella. Malaki na kasi si Danilo, at alam niyang mas mataas, taller, pa ito sa kanya paglaki, when he grows up, nito. Naiwan na si Stella ng dalawa dahil panay, continuous, ang hila ni Danilo sa yaya niya. First time ni Stella na gumala sa mall na kasama ang anak. Noon kasi, palagi lang sa park ang punta nila, kaya siguro ganoon na lang ang galak, joy, ng anak nang malaman na gala sila sa mall. Thank you, sir. Pwede po kayong bumalik dito pag may time po kayo, nangingiting, smiling, sabi ng manager sa isang mall. Halatang nagpapacute, obviously flirting kay Tristan. Thank you, Miss Rosales. You're welcome, sir. Umalis na si Tristan sa opisina ng manager at naglakad ng palabas. Pero bigla siyang natigilan, stopped suddenly. May nahagip, caught, ang mata niya na parang kilala, familiar niya. Mabilis na hinabol, chased niya ang babae, at nang makalapit, mabilis na pinigilan, stop niya ito sa kamay. Finally, I meet you again, Miss Salazar. Sabay hilapul ni Tristan sa dalaga. Pero ganoon na lang ang pagkadismaya, disappointment, niya nang hindi ito ang hinahanap niya. Yes, sir. Tanong ng babae. Oh, I'm sorry. Akala ko yung kakilala ko. Sorry again. Binitawan, released, ni Tristan ang babae at napailing, shook his head, na lang. Habang nasa loob ng kotse, tumunog ang cellphone niya, hudyat, signal, na may nag-text sa kanya. At nang buksan niya ito, unang bumungad sa kanya ang larawan ng isang babae na parang may tinatawag, calling, at ang pangalawa ay may kasama itong bata at isa pang babae. Nang matitigan, stared, ni Tristan ang suot ng babae, at ang babae na hinabol niya doon sa mall, bigla na lang kumabog, beat fast, ang dibdib ni Tristan. Mabilis na lumabas siya ng kotse at bumalik sa loob ng mall. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang private investigator niya. Yes, sir. Kaagad na sagot ng lalaki. Who's the child? Bungad niya. Anak ang tawag niya sa bata, sir. At mama naman ang tawag ng bata doon sa babae. Okay, thank you. Ibinaba, hung up, ni Tristan ang tawag at nagpalingalinga, looked around, baka sakaling, in case, makita niya ang hinahanap. Mama, ito po yung gusto ko. Gusto ko rin po ito, Mama. Tiningnan, looked at, ni Stella ang gusto ng anak.
Gusto niya itong bilhan, buy, pero nang makita niya ang presyo, kaagad na napaismid, scoffed, si Stella. Ang mahal naman ito, anak. Wala ba talagang barato, cheap dito? Hindi naman sa ayaw niya sa gusto ng anak, pero ang mahal lang talaga kasi. Baby, kasi, pwede sa next nating labas na lang natin to bilhin? Nag-aalangan na sabi ni Stella sa anak. Nakayuko, head bowed, si Danilo, habang gusto niyang maiyak, TF, dahil hindi mabili, can't be bought, ang gusto niya. I'll pay for this. Kaagad na kinuha ni Tristan ang gusto ng bata, habang si Stella ay hindi naman nakagalaw, couldn't move, nang makita ang dating boss. Sir! Sir Tristan! Mahina, softly, pero sakto, just enough, lang na marinig ni Tristan. Parang nakakita ka ng multo, ghost, Miss Salazar, nakangising, smirking, sabi ni Tristan. Hello, little boy, baling, turning, ni Tristan sa bata, na ngayon ay nakatingala, looking up, na sa kanya. Lumuhod, knelt, siya para magpantay, be at the same level, sila ng bata, at Minisian, smiled at ito. Hello po. Kilala, no, mo po ba ako? Cute na tanong ng bata. No, may I know your name? Malambing, tenderly, na tanong ni Tristan. Parang may kung ano sa dibdib ni Tristan na hindi niya mawari, figure out, kung ano, nang matitigan ang mukha ng bata. I'm Danilo po, sir. Nice name. It suits you, nakangiting sabi niya. Salamat po. Okay, ako na magbabayad, will pay, nitong gusto mo, ah. Sir, no. Ako na po. May pera naman po ako, eh. Saka, nakakahiya, embarrassing, naman po sa inyo. Hindi alam ni Stella kung bakit bigla na lang siyang kinabahan, nervous, habang kasama nila si Tristan. Really? Akala ko ba wala kang pera? Nakangisi pa ring sabi ni Tristan. Ako na ang magbabayad nito. And that's final. Let's go, little boy. Kinarga, carried, ni Tristan ang bata, habang nakasunod naman si Stella at ang yaya ni Danilo. Ma'am, sino ho yung lalaki? Bakit po sila magkamukha, look-alik ni Danilo? Curious na tanong ng yaya ni Danilo. Yaya, hindi sila magkamukha, okay? Malayo, far, ang mukha nila sa isa't isa. Nagkibit balikat, shrugged, lang ang yaya na sumunod kay Stella papunta sa counter, kung saan naroon si Tristan at Danilo. Sobrang tuwa ang nararamdaman ng bata nang mabili ang gusto niyang laruan. Can I talk to you for a minute? Mahinahon na tanong ni Tristan sa dating sekretarya. Tungkol saan, about what po, sir? Kinakabahan na sabi ni Stella. Dinala niya sa labas ng bahay ang dating boss at doon ito kinausap. Nakauwi na kasi sila at si Tristan ang naghatid, drove, sa kanila. Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang dahilan kung bakit ka umalis sa kumpanya noon. Agad na tigilan, stop, si Stella sa itinanong ng amo. Pero pinakakalma, calmed, niya kaagad ang sarili, para hindi siya mahalata, binoticed nito. Sir, alam niyo na ho ang dahilan ko noon, at hindi ko na ulitin, will repeat, pang sabihin yon. Really? Talaga bang wala kang sasabihin sa akin? Nakangiting sabi ni Tristan. Ano naman ho bang sasabihin ko, sir? Hindi ko ugali ang magkwento ng buhay ko sa ibang tao. Okay, iba na lang ang pag-usapan, let's talk about natin. Sinong ama ni Danilo? Pwede ko bang malaman? Mas lalo pang natigilan, froze, si Stella sa tanong na iyon. Ano-ano pong ibig niyong sabihin, sir? May kaba, nervousness, na sabi ni Stella. You know what I mean, Miss Salazar. May tinatago, hiding ka ba sa akin? Seryosong sabi ng lalaki. No, sir. Wala akong tinatago sa'yo, seryoso ring sabi ni Stella. Good. Alam mo bang matagal na kaming hiwalay ni Camille nang dahil sa isang babae? Agad na tigilan si Stella sa narinig, pero hindi niya pinahahalata, showed. Bakit niyo ho ito sinasabi sa akin?
Dahil ikaw ang babaeng yon, diretsong, straightforward, sagot ni Tristan. Kinabog, beat fast, ng matinding kaba, intense nervousness, ang dibdib ni Stella nang marinig ang sinabi ni Tristan. Ano hong ibig niyong sabihin, sir? Anong ako? Anong kinalaman? What does it have to do with ko sa hiwalayan iyon ni Ma'am Camille? Wala akong ginawa na makakasira, will ruin, sa relasyon niyong dalawa. Wala nga ba, Miss Salazar? Alam mo bang 5 taon na kitang hinahanap dahil alam ko na ikaw ang babaeng kasama ko sa kama noong gabing naglasing, got drunk, ako sa isang bar. Kaagad na sabi ni Tristan. Para namang may tumatakbong kabayo, running horse, sa dibdib ni Stella dahil sa sinabi ng binata. Hindi po yan totoo, sir. Paano naman ako napunta, ended up, sa bar na yon? Nautal, stuttering, na sabi ni Stella. Huwag ka nang magdeni, dahil nagsalita na ang lalaking tumulong sa iyo para makakuha ng taxi. Now, tell me the truth, Miss Salazar. Danilo is in Bison, right? Mas lalong nanigas, stiffened, si Stella sa kinatatayuan, where she was standing, niya. Hindi niya alam na iyon ang sasabihin ni Tristan. No, sir. Danilo is not your son. Anak namin siya nung namatay, deceased, kong boyfriend. At hindi kita naging boyfriend. Matigas, firm, na tanggi din niya ni Stella. Hindi niya alam kung paano nasabi ni Tristan na anak niya si Danilo. Natatakot, afraid, na siya. Gusto niyang magpanik, pero parang may pumipigil, stopping, sa kanya. Really? Then let's see. Kung mapatunayan kong ako ang ama ni Danilo, sisiguraduhin kong makukuha ko siya. May pagbabanta, threat, sa boses ni Tristan. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Miss Salazar, para makuha ang anak ko. Kung kinakailangan na umabot tayo sa court, gagawin ko, makuha ko lang ang custody ng anak ko. Matagal mo siyang itinago, hid, sa akin, kaya sigurado akong papanigan, will side with, ako ng batas. Siguradong, very sure, si Tristan na anak niya talaga si Danilo, kaya gagawin niyang lahat mapaamin, make her confess, lang ang dalaga. Babalik ako rito para visit siya. At ikaw, Lee. Pinadasahan, glanced, panya ng tingin ang innocent, mukha ng dalaga, pati ang katawan nito. Akala, thought, nito'y isang model, dahil wala pa rin itong pinagbago, changed. Kahit na may anak na ay sexy pa rin si Stella, dahil maalaga, caring, ito sa katawan. I have to go. Babalik ako bukas. At pag-isipan mo kung aamin ka ba sa akin o hindi. Mabilis na humalik, kissed, si Tristan sa labi ng babae, na siyang dahilan kung bakit hindi ito nakakibo, couldn't speak. Your lips is like candy. I want to say it again. Bye, darling, bulong ng binata sa tenga ng dalaga. Nakangiting umalis si Tristan sa bahay ni Stella. Hindi na siya nagpaalam pa sa bata dahil tulog na ito. Oh my goodness! Saan ka ba nanggaling, came from, at kanina pa akong naghihintay, waiting, sa iyo sa opisina mo. Umuwi na lang ako, wala ka pa rin. At hindi ka sumasagot, answering, sa mga tawag ko. Bulyaw, shouted, na naman ni Donya sa anak. There's only one important thing to do, Mom. Gaano ba yan kaimportante at iniwan, left, mo pa talaga ang trabaho mo para lang dyan? Mom, please. Ano bang pag-uusapan, will we talk about, natin at pinuntahan, wento, mo pa ako sa opisina. Nabalitaan kong bumalik na si Camille galing sa ibang bansa, at gusto kong kausapin mo siya. Humingi ka ng tawad, apology, sa kanya, at ituloy, continue, muna ang kasal, wedding, niyong dalawa. Utos ng ina. I'm sorry, Mom, pero hindi na ako makikipagbalikan, we'll get back together, pa kay Camille. Lalo na ngayon at nakita ko na ang gusto kong maging pamilya. Kung hindi man lang din si Camille ang magiging asawa mo, huwag ka nang umasa na tatanggapin, will accept, ko ang magiging asawa mo.
Dahil wala akong ibang gusto kung hindi si Camille lang. Matigas, firm, na sabi ni Donya. Napabuntong hininga na lang si Tristan sa ugali ng ina. Hindi pa rin naman nagtagal si Donya, umalis din kaagad ito dahil mailakad pa raw ito. Sinadya, intentionally went, lang talaga nito ang anak para sabihin na bumalik na ng Pilipinas si Camille, pero wala nang interes si Tristan sa dalaga. Ano, Day? Diyos mio naman. Paano na ngayon yan? Tanong ni Myrna kay Stella. Kausap niya ito sa telepono pagkaalis ni Tristan. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, eh. Ano bang gagawin ko, Day? Dapat ko bang aminin sa kanya na anak nga niya si Danilo? Pero papaano kung kukunin niya sa akin ang anak ko? Paano kung ilayo niya sa akin si Danilo? Ano nang gagawin ko? Masisiraan, will go crazy, siguro ako ng bait, Day, pag nangyari yon. Problemadong, troubled, sabi ni Stella. Anong plano mo ngayon? Tandaan, remember mo, pinagbantaan, threatened, kanya. Kaya kung hindi mo sasabihin sa kanya ang totoo, siguradong ilalayo niya sa'yo si Danilo, pag napatunayan niyang anak nga niya ito. Sabi rin ng kaibigan ni Stella. Matagal, long, bago natapos ang pag-uusap ng dalawa, hanggang sa nagpaalam na si Myrna. Kinabukasan, the next day, maagang gumising, woke up, si Stella para ipagluto, cook for, ang anak. May klase na kasi ito, at ipinaghanda, prepared, niya ito ng makakain, food, at baon, packed lunch, sa pagpunta sa school. Mama! Ma, kailan po kaya babalik, will come back, si Tito Tristan? Sabi niya kasi, bibilhan, will buy, niya raw ako ng maraming, many toys. Baka, may be, sa boses ng anak ang saya, happiness. Baby, ayokong humihingi ka ng kahit na ano sa tito mo, ha? Tandaan mo, hindi naman natin siya kaano-ano, related, kaya kung pwede, huwag kang manghihingi, will ask, sa kanya. Pwede ba iyon? Pakiusap, plie, ni Stella, habang sinusubuan, feeding, ang anak. Mama Jackie, may papa po ba ako? Kasi yung mga kaklase, classmates, ko, may mga papa't mama po sila. Sabi nga po nung isa kong kaklase, anak daw akong kawayan, bamboo child, meaning, illegitimate, kasi wala akong papa, malungkot, sad, na sabi ng bata. Parang sinaksak, stab, ng paulit-ulit, repeatedly, si Stella nang makita ang lungkot sa mukha ng anak. Kaagad niya itong niyakap, hugged, at hinagkan, kissed, sa ulo. Dahil sa ginawa niya, napangiti, smiled, ang anak. Gustong-gusto ni Danilo na nilalambing, being shown affection, siya ng kanyang ina, kaya ito ang paraan ni Stella para hindi na magtanong pa ang kanyang anak. Yaya, si Danilo, wag mo siyang patutuyuin, let him dry off, allergic, siya sa pawis. Opo, Ma'am Stella. Papara, was about to hail, nasana ng taxi si Stella nang may humintong, stop, Mercedes-Benz sa tapat nila, at mula sa loob ay lumabas si Tristan. Tito! Kaagad na tawag ni Danilo sa binata. Hey! Good morning! How are you? Sabay buhat, lift niya sa bata. I'm good, Tito. I'm going to school na po. Oh, really? Yes po. O, ako na maghahatid, will drive, sa inyo, nakangiting sabi ni Tristan. No. Hindi na, sir. Magta-taxi naman po sila. No, I insist. Let's go, little boy. Walang nagawa si Stella kung hindi ang pasunurin, let them go, na lang ang yaya ni Danilo. Hindi kasi siya makakasama dahil may pasok na siya. Habang nasa kotse. Tito, do you know po ba kung sinong daddy ko? Malumanay, gently, na tanong ng bata kay Tristan. Nasa front seat ang yaya nito, habang sila ay nasa back seat. Alam ni Tristan na anak niya si Danilo. Sigurado siya sa sarili niya na anak niya ang batang kasama. Ang hinihintay lang niya ay ang test na pinapaasikaso, having it processed niya sa kanyang private investigator.
Hindi alam ni Stella na lihim, secretly, na kumuha ng isang hibla, strand, ng buhok ni Danilo si Tristan para ipad-na-test, have it tested. I know who's your father, pero ang mommy mo ang dapat na magsasabi sa iyo kung sino siya. Kung gusto mo, ako na lang muna ang tawagin mong daddy. Nakangiting sabi ni Tristan. Talaga po? Okay lang po sa inyo. Of course. Basta ikaw, baby not. Nakangiting sabi ni Tristan. Yehey! May papa na ako. Nakangiting yumakap si Danilo kay Tristan. Hindi alam ni Tristan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Sobrang gaan, very light, ng pakiramdam niya, at parang may humahaplos, caressing, sa puso niya nang makitang masaya ang batang kasama. Matapos ihatid ang bata, nagpaalam, said goodbye, kaagad siya naaalis na. Naghihintay na kasi ang private investigator niya sa kanya. Sir, eto na po ang result ng pinapagawa, ask to do mo sa akin. Kinuha ni Tristan ang brown envelope at tiningnan ang laman noon. Halos hindi humihinga si Tristan nang makitang 79.7% ang resulta ng HIV test nila ni Danilo. Thank you again. Ipapadala ko na lang ang bayad sa account mo. Thank you, sir. Nagpaalam na ang private investigator. Habang si Tristan ay hindi pa rin umaalis sa restaurant kung saan sila nagkita ng private investigator, hindi mawala-wala, can't take away, sa hawak niyang papel ang mata ni Tristan. Hanggang sa mga oras na iyon, hindi pa rin siya makapaniwala, can't believe, na anak niya talaga si Danilo. Una pa lang niyang tingin sa bata, duda, doubtful, na siya, lalo na at magkamukha sila nung maliit pa siya. Kaya naman nung nakasama niya ito sa mall ay palihim, secretly. Siyang kumuha ng hibla sa buhok nito at binigay sa private investigator para ipad-na-test. Isang linggo pa ang lumipas, past, hindi pa nagpakita, showed up, ulit si Tristan kay Stella, kaya medyo nakahinga, breath, siya nang maluwag, easily. Ano, hindi pa rin ba siya bumabalik, coming back? Tanong ni Myrna sa kaibigan habang kausap ito. Kababalik, just returned, lang nito sa Maynila, at sa kaibigan niya na mismo siya dumiretso, went straight to. Mabuti na rin yung ganon. Siguro, sumuko, gave up na siya, day. Makakahinga na rin ako nito ng maluwag, mahinahon na sabi ni Stella. Huwag kang magpakampante, be complacent, day. Alam natin kung gaano katalino ang boss mo. Hindi naman siya magiging mahusay, successful, na businessman kung kulang siya sa talino, di ba? Saka, malay, who knows mo, may ginagawa pala siyang iba. Tila nananakot, scaring, na sabi ni Myrna. Ano ba yan, Day? Kinakabahan, nervous, na nga ako dito, eh. Nakuha mo pang magbiro. Nakapout na sabi ni Stella. Lil Zef. Joke lang yon. Ano ka ba? Hindi kita tinatakot, scaring, no. Posible, lang kasi baka sakali, just in case lang naman. O siya. Kalimutan, forget na natin yon. Ang gagawin natin ngayon ay kung anong ulamin, what we will eat, natin mamaya. Nakangising sabi ni Myrna. Alam na alam kong ngisi, smile na yan. Ngayon pa lang talo, defeated, na ako. Natatawang sabi ni Stella na sinabayan, accompanied, naman ang tawa ni Myrna. Masayang pumasok ang magkaibigan sa loob ng bahay, at kaagad sinalubong naman sila ni Danilo. Tita Ninang. Look! O, mag-drawing ako ng family picture. Magiliw, enthusiastically, nasabi ni Danilo kay Myrna. Wow, baby! Ang galing, good mo talaga. Pero teka, sino naman tong kasama ng mommy mo ditong lalaki? I'm sure na hindi babae yan. Natatawang sabi ni Myrna. Of course, Ninang. Dahil ito ako, at ito si mommy at ito namang nasa gilid, side ko, siya po ang daddy ko. Biglang lumungkot, suddenly saddened, ang boses ni Danilo, habang si Stella at Myrna ay nagkatinginan lang. Gusto mo ba, baby, magluto tayo ng cookies?
Kaagad na napaangat, looked up, nang tingin si Danilo sa ninang, godmother, niya, habang nagniningning, shining, ang mga mata. Talaga po, ninang? Magluluto po tayo? Of course, baby. Kaya, sige na, ipaligpit, have it put away, na muna natin kaya yung mga gamit mo. Eh, sige po, tita ninang. Bumalik na si Danilo sa mesa niya at ibinigay sa Yaya ang gamit niyang pang-drawing. Maraming salamat, Day. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko, hindi na ako nakakapag-isip ng maayos. Sabi ni Stella kay Marina. Alam mo, kung ako sa'yo, sabihin mo na lang kay Tristan ang totoo. Tutal naman, gusto niya rin namang maging anak si Danilo, di ba? Saka, hello. Totoo niyang anak ang anak mo, kaya huwag ka nang mag-alinlangan, hesitate pa. Isipin mo anak mo, day nag-umpisa na siyang maghanap ng ama niya. Alangan namang basta ka na lang magturo, pointo, ng tao para maging ama ni Danilo. May karapatan, right, rin naman si Tristan sa anak mo, kaya magdesisyon ka na, para sa kapakanan, welfare, ng anak mo. Gusto lang naman niyang makilala ang ama niya, dahil hindi naman niya sinabing gusto niyang magpakasal kayo ng ama niya. Ang malungkot na mukha ni Stella ay biglang napalitan ng ngiti ng umandar na naman ang kabaliwan, craziness, ng kaibigan. Oh, ayan. Ngumiti ka na rin. Huwag kang mag-alala, Day. Andito lang ako. Tutulungan kita, para hindi kunin ni Tristan ang anak mo sa'yo, sabi ni Marina, sabay kindat. Tumango, nodded, si Stella, at sabay na silang pumunta ng kusina para gumawa ng merienda, snack, nila. Nasa kalagitnaan, middle, sila ng pagluluto ng biglang. Tito Tristan. Tumakbo si Danilo papunta sa pinto, kung nasaan si Tristan. Kaagad namang binuhat ni Tristan ang anak at hinalikan ito sa noo at ulo. How are you? I really miss you, dear baby. Malambing na sabi ni Tristan. Really? Namiss mo po ako. Masayang sabi ng bata. Yes, sweetheart, nakangiting tumango si Tristan. Thank you po, Tito. You're welcome, sweetheart. Si Stella at Myrna ay nagkatitigan, looked at each other. Hindi alam ni Stella, pero bigla na lang siyang kinabahan ng malakas. Sa paraan kasi ng pagtingin ni Tristan sa kanya, parang siya nitong hinuhukay, digging. Baby, can I talk to your mother? May pag-uusapan, we'll talk about, lang kami. Sige po. Bumaba, got down, si Danilo sa pagkakabuhat ni Tristan. Habang si Myrna naman ay umalis din sa kusina, para makapag-usap muna ang dalawa. Hanggang kailan mo itatago sa akin ang totoo? Seryoso at batid, evident, sa boses ni Tristan ang lamig. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang, nervously, tanong ni Stella. Oh, please, Miss Salazar. Stop pretending in front of me. Alam natin pareho ang ibig kong sabihin. I know the truth. Danilo is Ivy's son. Hindi nakagalaw, couldn't move, si Stella sa kinatatayuan niya, at unti-unti nang nagsisisi, regretting. Kaya mabilis siyang kumapit, held on, sa upuan at doon umupo, sat down. Si Tristan, na nakatingin kay Stella, ay pilit nilalabanan, fighting, ang awa, pity, na nararamdaman sa dalaga. Hindi siya pwedeng maawa, can't feel pity, rito hanggat hindi aaminin, confesses, ni Stella sa kanya. Anak mo si Danilo. Pero hindi ko naman sinasadya, intended, na itago sa'yo ang anak mo. Natakot, afraid, lang ako na baka hindi mo tanggapin, accept, ang anak mo kung malalaman mo ang totoo baka sabihin mong nahihibang, crazy, na ako sa'yo. Kaya ako lumayo, went away, kasama ang anak ko, mahabang sabi ni Stella. Stupid! Mahinang mura, cursed softly ni Tristan. Siya rin ba ang dahilan kung bakit ka umalis sa kumpanya? Mahinang tumango, nodded softly, si Stella. Napakuyom, clenched, ang kamao ni Tristan. 3 buwan ang tiyan ko nang magpaalam akong uwi sa amin.
Idinahilan, made an excuse, kulang si Papa, para hindi ka maghinala, suspect. Damn it. Mura ni Tristan. Ngayong alam ko na ang totoo, kukunin ko na ang anak ko. Tumayo, stood up, na si Tristan at Akma, about to, nang aalis, leave, nang pigilan, stop, siya ni Stella. Sir, please. Hindi niyo naman po pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Please. Mamamatay siguro ako pag kinuha niyo sakin si Danilo. Umiiyak na sabi ni Stella. Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin? Gagawin kong lahat ng gusto mo, basta huwag mo lang ilayo sa akin si Danilo. Nagmamakaawa, begging, na sabi ni Stella. Really? Lahat ay gagawin mo? Naghahamon, challenging, na tanong ni Tristan. Lahat po, sir. Gagawin ko basta manatili, remain, lang po sa akin ang anak ko. Umiiyak pa rin ang dalaga. Okay. Hindi ko ilalayo sa'yo ang anak mo basta magpakasal, mari ka sa akin. Kaagad na napatigil, stop, sa pag-iyak, crying, si Stella nang marinig ang sinabi ng binata. Sir, imposible, imposible naman ho yung sinasabi mo. Wala tayong relasyon para magpakasal. Para sa akin, ang simbahan ay banal, sacred, at kung papasok man ako sa simbahan para magpakasal, yung gusto ko at mahal ko ang pakakasalan, will marry ko, seryosong sabi ni Stella. Then love me, seryosong sabi ni Tristan. Napatawa na lang si Stella sa tinuran, said, ng binata. Hindi ho ganon kadali ang hinihingi asking mo, sir. Natututunan, can be learned, ang pagmamahal, Miss Salazar. Pero hindi natuturuan, can be taught, ang puso, sir. Kaya, iba na lang ang hingin, ask, mong pabor sa akin. Huwag lang pakasalan, mari ka. Wala kang choice kung hindi ang sundin, follow, ang gusto ko. Yan ang kondisyon, para manatili sa iyo ang anak natin. Babalik ako rito bukas, at gusto kong sa pagbalik ko, nakapagdesisyon, decided ka na. Bye, darling. Tulad ng unang ginawa ni Tristan, hindi muling nakagalaw, couldn't move, si Stella nang muling maglapat, when their lips met again, ang labi nilang dalawa. Smack, smack, lang yun, pero gave, ito ng malaking impact, sa kanya. Buwisit. Bakit ba ako natutulala, stunned, pag humahalik ang lalaking yun, kahit smack lang yun? Napahawak, touched, pa si Stella sa labi niya. Ano nang desisyon mo ngayon? Alam natin na hindi niyo kagustuhan ang nangyari sa inyo, pero anak niyo ang pinag-uusapan, being talked about, dito. Kung gusto mong maging masaya ang anak mo, magpakasal ka sa kanya. Pero kung kaya mo namang makita na nasasaktan ang anak mo, desisyonan mo na yan. Ang sa akin lang, gusto rin ni Danilo na makasama ang kanyang ama, sabi ni Merna, habang kausap si Stella. Napabuntong hininga ng malalim si Stella. Hindi lang kasi yan ang iniisip ko, Day. Iniisip ko rin kung matatanggap ba si Danilo ng pamilya ni Sir Tristan. Alam natin na si Ma'am Camille ang gusto nila. Paano na lang pag nalaman nila ang gustong pakasalan ng anak nila ay isang hamak, lowly lang. Ayokong maulit, happen again, pa yung nangyari sa akin dati, Day, na hindi ako natanggap at ikinahihiya, ashamed of, ako sa pamilya ng lalaking mahal ko, mahinang sabi ni Stella. Huwag mo nang isipin yon. Baka iba naman ang pamilya ni Tristan, lalo pat may anak na kayo. Hindi ko alam, Day. Mas gusto ko, ako na lang ang insultuhin, insult, at maliitin, belittle, nila, basta huwag lang nilang sasaktan at iinsultuhin ang anak ko, seryosong sabi ni Stella. May phobia, na kasi ang dalaga sa dating mayaman nitong boyfriend, kaya mula noon ay hindi na siya nag-boyfriend pang muli. Kinabukasan ay hindi na muna pumasok si Stella sa trabaho. Nagpaalam naman siya sa kanyang boss na may important siyang lakad. Mabait ang boss niya, kaya kaagad na pinayagan siya nito. Mugto, swollen, ang mga mata mo, ah. Huwag mong sabihing magdamag, all night, kang umiyak. Sita ni Merna sa kaibigan. Huwag mo na lang akong pansinin, Inday. Okay lang naman ako.
Hindi ko lang kasi talaga mapigilan na maiyak pag naiisip ko na malalayo, will be separated, na sa akin ang anak ko, malungkot na sabi ni Stella. Nakatingin lang si Myrna sa kaibigan. Good morning, Mommy. Masiglang, energetically, bati ni Danilo sa kanyang ina. Umiiyak, crying po ba kayo? Tanong nito nang mapansin ang pamamaga, swelling, ng mata. Hindi napigilan ni Stella na tumulo, flow, ulit ang luha habang nakatingin sa kanyang anak. Sobrang sakit sa kanya na mawala si Danilo, na inalagaan, cared for, niya mula nang ipinagbubuntis, was pregnant, niya hanggang sa naglimang, turned 5, taon ito. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit at hinagkan sa ulo. Mama, I can't breathe po. Kaagad naman na napabitaw, released, si Stella ng yakap sa anak at humingi ng sorry, apology, dito. It's okay, Mama. Huwag na po kayong umiyak. Naiiyak, want to teary, din po kasi ako, eh. Mabilis na pinahid, wipe, ni Stella ang luha ng anak at binuhat, carried, na ito. Kain na tayo. Nakaluto, cook, na si Mama, eh. Niluto, cook, ko ang paborito, favorite mo, anak, nakangiti niyang sabi. Talaga po? Yehey! Thank you, Mama. Masayang sabi ng bata. Nang makarating sila sa kusina, pinaupo, seated, na ni Stella ang anak sa upuan. Nilagyan niya lang ng pagkain at ulam ang plato nito, at ito na ang sumubo, fed himself, sa sarili niya. Saktong pagkatapos nila ay dumating si Tristan, kasama ang isang lalaki na may dalang attache case, briefcase. Maupo kayo. Iniutos ni Stella. Yaya, dalhin take mo muna si Danilo sa labas. O sige po, maam. Tayo na, baby. Labas muna tayo. Mabilis naman na sumama, went along, si Danilo sa yaya. Sino siya? Kaagad na tanong ni Stella nang makaupo na sila. Si Attorney Velasco, abogado ko siya. Ang testigo, witness, kung ano man ang mapag-uusapan, will be discussed natin ngayon. Sabi ni Tristan. Isang tanong lang ang itatanong ko sa'yo, Miss Salazar. Are you willing to marry me or not? One answer is enough for me, seryosong sabi ni Tristan. Matagal, long, bago sumagot si Stella. Papayag, will agree, na ako, mahinahon, calmly, niyang sabi. Ayaw man niyang makasal, get married, kay Tristan, wala siyang choice. Ito ang tanging, only, alam niyang paraan para makasama niya ang anak. Isinawalang bahala na lang niya ang sasabihin ng magulang at ng kamag-anak ni Tristan. Ang important sa kanya ay ang makasama si Danilo. And now, pronounce you husband and wife. You can now kiss the bride. Nagpalakpakan ang mga testigo sa loob ng opisina ng judge. Judge, kung saan nagpakasal, got married, ang dalawa. Matapos pumayag ni Stella sa gusto ni Tristan, kaagad na dinala niya ito sa isang judge, kung saan ay linaw niya pala ito. Nakahanda, prepared, na pala ang lahat, at si Stella na lang ang kulang. Hindi akalain, expected, ni Stella na ganoon kadaling matanggap ni Danilo ang ama. Sobrang saya ang nararamdaman nito nang sabihin niyang si Tristan ang ama. You're mine now, and you can't escape me again, Vivi wife, mahinang, softly, sabi ni Tristan, bago siniil, pressed, ng halik, kiss, sa labi ang asawa. Tinakpan ni Myrna ng kamay niya ang mata ni Danilo, pero hinawi, brushed aside, ito ng bata. Go, Papa. Cheering nito sa ama. Natawa, loved, naman ang mga nandoon na tumestigo, witnessed. Thank you, bulong ni Tristan sa asawa, bago niya ito pinakawalan, released. Congratulations, Day. Kasal ka na talaga. Sigurado akong pag nalaman to ng mommy mo, magagalit yun sa akin. Pero ano bang magagawa ko? Ginampanan, fulfilled, ko lang ang trabaho ko. Congratulations again, iho, young man. Bati ni Hukom Reyes, Judge Reyes, kaibigan ng pamilya ni Tristan. Thank you, Ninong.
Nagpaalam na si Tristan sa judge at umalis na sila. Sakay sa isang luxury car, binaybay, traveled nila ang highway, papunta sa Quezon City, kung saan naroon ang malaki at palasyal, bahay ni Tristan, na bago pa lang natapos, finished. Kahit ang ina niya ay walang alam sa pinagawa, had it built niyang bagong bahay. Mula nang ipahanap ni Tristan si Stella, thought, na niyang magpatayo, have it built, ng bahay para sa kanila. May mansion naman na sila, pero mas gusto niyang live, sa ibang bahay, lalo pat may anak na sila ni Stella. Papa, dito na po ba tayo titira? Ang laki po ng bahay natin. Maanghang, amazed, sabi ni Danilo. Yes, sweetheart. Dito na tayo titira, nakangiting tugon, smiling response ni Tristan. Si Yaya. Sabi ko sa'yo, Tila nagyayabang, boasting pa ang bata sa Yaya. Ihahatid ko na muna si Danilo sa kwarto niya, sabi ni Tristan kay Stella. Tumango, nodded lang si Stella. Binuhat ni Tristan ang anak paakyat, upstairs, sa taas, habang si Stella ay tahimik, quietly, na naiwan sa sala. Inilibot, looked around, niya ang paningin sa buong sala, at humanga, was amazed, siya sa ganda ng mga nakasabit, hanging, na mga naggagandahang painting, beautiful paintings. Pero nang madako, when it landed, ang mata niya sa isang painting na nasa center, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tanging iyon lang ang naiiba, different, sa ibang painting na naroon. Pinagawa, had it made, ko iyan nang malaman ko na ikaw pala ang babaeng matagal ko nang pinapahanap. Hindi nakagalaw si Stella nang biglang may nakayakap, hugging, sa kanya sa likuran. Naiiling, shaking her head, at nahihiya, siya rito, dahil pinilit, forced, siya nitong pakasalan, Mary, nito. Naiisip pa rin niya na boss, niya ito dati, kaya ganoon ang reaksyon niya. Pinaharap, turned her around, ni Tristan ang asawa sa kanya, kasabay ng pagsalubong, meeting, ng labi niya sa labi ng asawa. Hindi na pumalag, resisted, pa si Stella ng hapitin, pulled closer, siya ng asawa at ginawaran, gave, ng isang halik sa labi. Wala na rin naman siyang magawa, kando, dahil kasal, married, na siya rito. Naglakbay, traveled, ang kamay ni Tristan sa katawan ng asawa, pero agad siyang pinigilan, stopped, ni Stella. Sir, sandali, wait. Mahinang inilayo, gently pushed away, ni Stella ang katawan sa katawan ng asawa, at nahihiya siyang tumingin dito. Sorry ho, magluluto, will cook, lang ho ako, nahihiyang, sabi niya. Okay. Komplete, ang gamit sa kusina, kaya pwede kang magluto kahit anong gusto mong lutuin, nakangising sabi ni Tristan, habang kita ang namumulang, blushing, mukha ng asawa. Cute, mahina, softly, niyang sabi. Hindi na lumingon, look back, pa si Stella. Lalo pa siyang napangiti sa reaksyon nito. Gosh, nakakahiya. Bakit ba kasi hindi ako pumalag? Reklamo niya sa sarili habang hawak ang mukha. Bakit ka naman papalag? Asawa mo na iyon, Aber. Sabat ng kabilang bahagi ng isip ni Stella. Mas lalo pang nag-init, heated up, ang mukha niya nang maisip ang matamis, sweet, na halik nito. Shocks! Mahina niyang mura. Sa loob ng isang buwan na pagsasama, living together, nina Stella at Tristan, masasabi niyang napakaswerte niya sa asawa, dahil maalaga, caring, at mapagmahal, loving ito. Yaya, anong nangyari? Bakit dala mo iyong mga damit ko? Nagtatakang tanong ni Stella sa yaya ng anak. Ay, ma'am. Si Sir Tristan po ang nag-utos na dalhin daw sa kwarto niya ang lahat ng damit mo, dahil doon ka na raw matutulog, nakangiting sabi ng yaya. Ano? Nang hindi nagpapaalam, asking permission, sa akin ang mokong jerk na yun? Talaga? Asan ba siya? Nasa sala po at nanonood po sila ni Danilo ng movies. Salamat, Yaya. Maiwan na muna kita. Bumaba na ng hagdan si Stella at pinuntahan ang kanyang mag-ama.
Papunta na sana siya sa kinaroroonan, location, ng mga ito nang may kumatok, knock, sa pinto, kaya wala sa sariling pumunta siya roon para pagbuksan, open, kung sinong nasa labas. Ano po ang, nabitin, cut short, sa ere ang sasabihin sana ni Stella nang makita kung sinong nasa labas ng pinto. Miss Salazar, don't tell me na, love, sino yan? Tanong ni Tristan. Nang makita kung sino ang nasa labas, hindi agad nakapagsalita si Tristan. Ma'am, Papa, bilis na po. Mabilis na dumako, turned, ang tingin ni Donya sa batang kararating, just arrived, lang. Hindi siya makapaniwalang, couldn't believe, totoo ang sinabi ni Leandro sa kanya. So, totoo pala na may anak ka na. Mabilis na nagtago, hid, si Danilo sa likod ng kanyang ama. Kaagad namang napansin ni Tristan ang takot ng anak, kaya binuhat niya si Danilo at pinaharap, made him face, sa kanyang ina. Yes, ma'am. Baby, say hi to your grandma, utos ni Tristan. Hello, grandma. How are you po? Magalang na sabi ng bata. Parang may kung anong humaplo sa dibdib ni Donya nang makita ang mukha at pagiging magalang nito. Nagustuhan niya ang pinakitang, showed, ugali ng bata, at alam niyang naturuan, taot, ito ng magandang asal ng kanyang ina. Nang sabihin ni Enzo ang dahilan sa kanyang ina, ay kaagad na lumapat ang kamay nito sa pisngi ng anak. Dahil lang sa hindi mo kilalang babae, kinansela mo ang kasal niyo ni Camille. Galit na sabi ni Donya. Pero hindi lang iyon ang galit niya. Nalaman niya kasi, sa pamamagitan ni Hukom Reyes, na may anak na si Tristan at hindi kay Camille. Napahimas na lang si Tristan sa mukha niya. Alam niyang mas masakit pa sa sampal ang nararamdaman ni Camille. Pero ang hindi alam ng ina, may isa pang dahilan, isang lihim, secret, na nagpabigat ng kanyang desisyon. Mom, may anak na ako. At hindi kay Camille, sa wakas, finally, ay inamin ni Tristan. Napatigil si Donya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anak. Bago pa makasagot si Tristan, may kumatok sa pinto. Si Stella, kasama si Danilo. Sir Tristan, kailangan ko pong makausap kayo, sabi ni Stella. Hindi niya alam na nandoon ang ina ni Tristan. Nakita ni Donya si Stella at ang bata. Agad niyang napagtanto, realized, ang lahat. Ang pagkakahawig, resemblance ni Danilo kay Tristan ay hindi maipagkakaila. Ikaw, G. Sabi ni Donya, puno ng pagkabigla, shock at galit, anger. Siya ang ina ng anak ko, mom, pag-amin ni Tristan. Nagsimula ang isang mainit, heated, na pagtatalo. Sinumbatan, reproached, ni Donya si Tristan at si Stella. Pinagbintangan, accused, niya si Stella na sinira, ruined, ang buhay ng kanyang anak. Pero ipinagtanggol, defended, ni Tristan si Stella. Mom, kasalanan, fault ko ang lahat. Ako ang humanap kay Stella. Ako ang nagpilit, insisted, na magpakasal kami. Sa gitna, in the middle, ng kaguluhan, chaos, umiyak, cried, si Danilo. Ayoko na po. Huwag na po kayong mag-away, fight. Natigilan, stop, ang lahat. Napatingin, looked, sila kay Danilo. Doon, sa mga innocent, mata ng bata, nakita ni Donya ang kanyang apo, grandchild. Unti-unti, gradually, lumambot, softened, ang kanyang puso. Halika rito, Apodi. Sabi ni Donya, sa unang pagkakataon, for the first time. Lumapit si Danilo sa kanya. Niyakap, hugged, siya ni Donya. Patawad, Stella, sabi ni Donya, sa wakas, finally. Patawad sa mga nasabi, said ko. Tinanggap, accepted, ni Stella ang paumanhin, apology. Niyakap din niya si Donya. Naging mahirap, difficult, ang mga sumunod, following, na buwan. Kailangan nilang ayusin, fix, ang mga nasirang, broken, relasyon, lalo na kay Camille. Pero sa tulong, with the help, ng pagmamahal, love, at pag-unawa, understanding, nalampasan, overcame, nila ang lahat.
Nagpakasal, got married, sina Stella at Tristan sa isang simpleng seremonya, simple ceremony, sa simbahan ng San Agustin Church, sa harap, in front, ng kanilang pamilya at mga malalapit, close, na kaibigan. Pero hindi doon natapos ang kwento. Isang araw, habang naglilinis, cleaning, si Stella sa opisina ni Tristan, may nakita siyang isang lumang kahon, old box. Binuksan, opened niya ito. Sa loob, may mga larawan, pictures, sulat, letters, at isang familiar na papel, paper. Yung papel na ibinigay sa kanya ni Ramon sa bar. Pero ang nakasulat doon hindi lang numero ng telepono. Isang tula, poem. Isang maikling tula, short poem, tungkol sa pag-ibig na dumating sa hindi inaasahang pagkakataon, unexpected moment. At sa ibaba, at the bottom, may perma, signature, si napatakip, covered, si Stella ng bibig. Naalala, remembered niya ang kay Ramon na nakilala niya sa bar yung ideal Ramon na akala niya iguni-guni, imagination lang. Biglang pumasok si Tristan. Nakita niya si Stella na hawak, holding, ang papel. Alam mo ba kung ano yan? Tanong ni Stella. Ngumiti, smiled si Tristan. Yan ang patunay, proof, na kahit sa pinakamadilim, darkest, na sandali, pwedeng dumating ang pag-ibig sa paraang hindi mo inaasahan, expect. Hinalikan, kissed, ni Tristan si Stella. At ikaw kayo ni Danilo ang patunay na may himala, miracles, talaga. At doon, sa ilalim, under, ng mapayapang, peaceful, langit ng Philippines, nagsimula ang tunay, real, na buhay, life, ni Stella at Tristan. Isang buhay na puno, full, ng pagmamahal, pag-asa, at mga himala na hindi pa dumarating. Ang kwento nila hindi pa tapos. Ito ay patuloy na nabubuo, being formed, sa bawat araw, sa bawat ngiti, sa bawat yakap. At sa bawat pahina ng kanilang buhay, may bagong kwento na naghihintay.